Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa panibago na naman nating YouTube video, and for today's vlog ay tatalakayin ko sa inyo ang 11 General Orders. So maganda na mapag-aralan natin ito guys, especially sa mga baguhan, dahil kapag nag-a-apply ka pa lamang sa isang security agency, during the interview ay madalas itanong ang 11 General Orders at susubukin ka rin nila kung kaya mo bang i-explain ito. Kaya makinig ka ng mabuti at tandaan mo lang kung ano yung mga sasabihin ko. So bago tayo magsimula, sagutin muna natin itong tanong na to na bakit nga ba mahalaga na memoryado mo at naiintindihan mo ang bawat isa sa 11 General Orders. Mahalaga na alam mo ang 11 General Orders at dapat naiintindihan mo ito sapagkat ito ang standard at ang foundation ng ating trabaho sa pagiging isang security guard. Kapag alam mo ang 11 General Orders, alam mo kung ano yung mga dapat mong gawin sa iyong trabaho saang posting ka man mapunta. Yan ang kahalagahan kung bakit dapat alam mo at kabisado mo ang 11 General Orders. So ngayon naman, pag-usapan naman natin ang bawat isa rito. Simulan na natin dito sa GO number 1. To take charge of the post all company properties in view and to protect preserve the same with utmost diligence. Ang ibig sabihin nito na bilang isang gwardiya ay responsibilidad mo yung kaligtasan ng mga tao at ng properties na iyong binabantayan sa iyong area of responsibility. Kaya naman, pag mayroon kang napansin or kaya naman nakita na maaaring mag-cause ng damage or kapahamakan sa mga taong nasa paligid ng iyong area of responsibility, ay kailangan mo itong agarang gawa ng aksyon. Dapat bilang isang magaling na gwardiya ay maging mapag-obserba ka sa iyong paligid, sa area na iyong nasasakupan, at huwag mong hayaan na may mangyaring masama dahil ikaw rin naman ang masisisi or mababalikan kapag merong hindi magandang nangyari sa iyong area. GO number 2. To walk in an alert manner during my tour of duty, keeping always on alert, and observing everything that take place within sight or hearing. Ibig nitong sabihin na dapat ay palagi tayong alerto, hindi yung patulog-tulog ka lang tuwing gabi. Dapat naoobserbahan natin at alam dapat natin yung mga nangyayari sa loob ng ating area of responsibility. So habang nasa duty, dapat ginagamit natin yung mga senses natin, yung ating sense of sight, sense of hearing, at sense of smell. So wag nating babaliwalain yung mga nangyayari sa ating paligid upang hindi tayo magkaroon ng problema or hindi tayo magkabulilyaso habang nasa duty tayo. GO number 3. To report all violation of orders I am instructed to enforce. Kapag merong nag-violate sa rules and regulation ng establishment na ating binabantayan, kailangan natin silang sitahin at gawa natin ito ng report. At by the way, kung hindi ka pa pala marunong gumawa ng incident report, ilalagay ko sa description box sa baba kung paano ba gumawa ng incident report. Ayun, balik na tayo. So, dapat bilang isang gwardiya, wala dapat tayong bibigyan ng special treatment sa ating trabaho. Kahit yan pa ay katrabaho natin, or malapit natin na kaibigan, o kaya naman ay nakakataas sa atin sa posisyon sa trabaho. Dapat pantay-pantay lang dapat lahat ng tao sa ating nasasakupan pagdating sa safety and security at sa pagpapatupad natin ng mga protocol sa isang kumpanya. Kapag kasi meron ka dyan isang pinagbigyan, ang gagawin na nila ay uulit-ulitin na nila yon sapagkat ang nasa isip nila ay pinagbibigyan mo naman sila. Ngayon, pag dyan nagkaroon ng bolilyaso or problema, ikaw at ikaw pa rin ang masisisi sapagkat meron kang knowledge sa ginawa ng taong iyon na nag-violate sa protocol. So ngayon, ano ba yung dapat mong gawin? Doon sa makikita mong nag-violate sa protocol, ang unang dapat mong gawin ay aksyonan mo agad, sitahin mo. Huwag kang mahihiya kasi pinapatupad mo lamang ang batas. Then after that, kapag nagawan mo na siya ng aksyon, gagawan mo naman siya ng incident report na dapat ay ipasa mo ito sa mga superior mo or sa mga nakakataas na posisyon sa inyong establishment na binabantayan. So ito ka 5-9, tandaan mo na huwag kang mahihiya sa pagsita sa mga nagbabiolate ng protocol na nakikita mo sapagkat ito ay parte ng iyong trabaho. At kapag merong hindi magandang nangyari, ikaw at ikaw naman yung masisisi at wala naman sa iyong pakialam yung nag-violate ng protocol. Kaya't maging matalino ka sa pagpili mo ng desisyon at sundin mo lang dapat kung ano yung tama. Okay, proceed na tayo sa GO number 4. To relay all calls from the post more distant from the guardhouse where I am stationed.
Kapag ikaw ay naka-receive ng tawag na nagbibigay ng instruction, kailangan mo itong i-relay or ipagbigay alam sa iyong mga kasamahan. Dapat lahat kayo ay mayroong awareness sa kung ano man na instruction ang binibigay sa inyo, lalong-lalo na kapag ito ay galing sa tawag. So mahalaga na well communicated kayo sa bawat isa upang maiwasan nyo ang magkaroon ng bolilyaso. Laging tatandaan na communication is the key. So proceed na tayo sa GO number 5. To quit my post only when properly relieved. Ka-5-9, kahit pa sobra na tayo sa oras at overtime na tayo, hindi tayo pwedeng mag-out hanggat wala pa yung kapalitan natin. Wag na wag mong iiwan yung posting mo. Kapag merong masamang nangyari dyan sa posting mo at nag-out ka na ng walang kapalitan, ikaw at ikaw pa rin yung masisisi. Alam mo kung bakit? Kasi yung kapalitan mo, hindi pa naman siya nakapirma doon sa incoming guard, sa logbook, di ba? Doon sa turnover. Di ba? Ikaw yung outgoing guard at siya naman yung incoming guard. So, ikaw nga, meron ka ng pirma doon sa outgoing guard. Pero yung kapalitan mo, wala pa naman siyang pirma doon sa incoming guard. So ngayon, kapag merong nangyaring masama doon sa posting mo, ikaw pa rin yung masisisi kasi nga wala pa naman pirma yung kapalitan mo. Ibig sabihin, ikaw pa rin yung may responsibilidad doon sa mga oras na yun na nangyayari sa posting mo. At isa pa sa mga masamang pwedeng mangyari, kung halimbawa magkaroon ng lost or merong nawala doon sa posting mo, dahil nga iniwan mo na at umalis ka na, maaaring hindi pirmahan ng kapalitan mo yung logbook at ibintang sa'yo. Maaaring ganun, maaaring yun mangyayari, posible yun na magmukhang ikaw yung kumuha or magmukha kang nagnakaw doon sa posting mo kasi nga wala ka na, hindi ka na nakapag-turnover ng maayos doon sa posting mo. Kailangan maging wise ka. Wag kang magpapadaan sa init ng ulo na atat ka nang umuwi. Wala kang ibang pwedeng gawin kung hindi, hintayin mo talaga yung ka-turnover mo at mag-turnover ka sa kanya ng maayos. Dahil sa bandang huli, ikaw rin naman yung masisisi kapag meron dyan nangyaring hindi maganda. Kaya, wag kang mag-out hanggat wala ka pang ka-turnover. Okay, so GO number 6 na tayo. To receive, obey, and pass onto the receiving guard all orders from company officers or officials, supervisors, post in charge, or ship leaders. So, kailangan bago tayo mag-out, mahalaga na mag-turnover muna tayo ng maayos. Ngayon ka-5-9, kung ano man yung mga instruction na ibinigay sa iyo ng iyong supervisor or ng iyong official, kailangan ipagbigay alam mo ito sa iyong kapalitan bago ka mag-out. So, dapat bago ka mag-out, maging responsable ka, dapat alam na nakapalitan mo kung ano nga ba yung mga nangyayari sa iyong area of responsibility. Upang sa ganon ay maging align yung mga ginagawa mo sa duty mo at doon sa magiging duty niya. Okay, GO number 7 na tayo. To talk no one except in line of duty. Ka-5-9, ito alam ko mahirap tong gawin pero talaga dapat sa trabaho natin. Bawal tayong makipag-usap or makipagkwentuhan kung hindi naman related sa ating trabaho. So, kailangan nakafocus tayo sa pag-maintain ng kaligtasan at kaayusan sa ating trabaho. Kapag kasi panay yung pakikipag-usap or pakikipagkwentuhan natin ng hindi naman related sa ating trabaho, ay madalas ay ma-out of focus talaga tayo sa ating trabaho or sa ating ginagawa. So, may experience nyo na kapag panay yung pakikipag-usap nyo, hindi mo na masyadong natututukan yung mga nangyayari sa paligid mo. So ito, posible itong mag-cause sa atin ng problema kasi hindi na tayo aware kung ano nga ba yung mga nangyayari sa paligid natin. Kasi nga, yung atensyon natin ay nakafocus doon sa kausap natin, lalong-lalo na kung nakaka-entertain yung pinag-uusapan natin, di ba? So, kapag panay yung pakikipagkwentuhan natin habang tayo ay nasa trabaho, doon tumataas yung chance na magkaroon ng hindi magandang pangyayari sa ating area of responsibility. Kasi yung mismong gwardiya ay wala naman sa focus kung ano nga ba yung mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Kaya iwasan natin ang makipag-usap nang hindi naman related sa ating trabaho. Okay, GO number 8 na tayo mga ka-5-9. To give sound the alarm in case of fire or disorder. So, kapag merong masamang nangyari na maaaring mag-cause ng damage sa property o sa buhay man doon sa area na ating binabantayan, kailangan na agaran natin pindutin yung sound alarm. Upang sa ganon ay maging aware yung mga tao na merong hindi magandang nangyayari doon sa area na ating binabantayan. So, sobrang mahalaga ang alarm doon sa area na ating binabantayan dahil maaari nitong ma-prevent or mabawasan
yung maaring damage na mangyari doon sa ating area na binabantayan. So take note ka-5 na bilang isang security guard, dapat isapuso mo na responsibilidad mo or obligasyon mo talaga na dapat alam mo kung saan nakapwesto yung mga sound of alarm na dapat mong pindutin kapag meron nangyaring hindi maganda sa iyong posting. Ayun, so GO number 9 na tayo mga ka-59. To call the superior officer in case not covered by instruction. Di ba ka-59, during sa ating duty, yung mga superior natin or officer, meron silang ibinibigay na instruction sa atin. Ngayon, just in case na meron nangyari sa ating area na kailangan natin aksyonan, pero wala naman sa ibinigay nating instruction na dapat natin gawin, dapat natin itong ipagbigay alam sa ating officer or kaya naman supervisor. Mahalaga ito upang mabigyan tayo ng tamang instruction at gabay upang ma-perform natin ng tama kung ano ba yung dapat natin gawin para sa situation na nangyayari. So, tandaan mo ka-59 na huwag kang mahihiyang magtanong kapag hindi mo alam yung dapat mong gawin. So, ayun, GO number 10 na tayo. To salute all company officials, superior in agency, ranking public officials, and officer of PNP, AFP, and other government agencies. So, dapat ka-59 na kaugalian natin yung pagbibigay natin ng respeto sa pamamagitan ng pagsaludo sa ating mga superior, sa ating agency, at sa mga uniform personnel natin sa ating government. Pero we need to be very careful pagdating sa pagsaludo dahil meron tayong mga rules kung saan at kailan lang tayo dapat magbibigay ng saludo sa ating mga official. Ayun, so last na tayo mga ka-59, GO number 11 na tayo. To be watchful at night during the time of challenging, to be challenge all person on near my post and allow no one to pass or loiter without proper authority. So ayun ka-59, dapat tuwing gabi, lagi nating ituring na very critical ang duty natin. So iwasan natin yung pagtulog sa ating duty. So dapat lagi tayong aktibo sa ating pagbabantay, lalo na kung mayroong papasok at lalabas sa ating area of responsibility. Kapag mayroong papasok sa area natin, kailangan muna natin siguraduhin na authorized person sila at kailangan natin silang inspeksyonin ng mabuti upang maiwasan natin yung bulilyaso. Then aside from that, kailangan din natin maging mapag-obserba kahit sa labas na ng ating area kasi yung mga nasa labas, maaari din silang mag-cause ng problema papunta sa loob. So kapag gabi, critical na dapat, inoobserba natin maigi yung mga nangyayari sa loob pati na rin sa labas ng ating area of responsibility. At ayun guys, yun na yung 11 general orders ng mga security guard. So tandaan nyo na ang 11 general orders, yun ang foundation natin sa ating trabaho na piniperform natin sa bawat posting natin. Pero tandaan nyo mga ka-59 na aside sa 11 general orders, ang bawat establishment or bawat kumpanya, meron din silang kanya-kanyang rules and regulation na ipinapasunod. Pero mahalaga na alam mo dapat ang 11 GO dahil yun yung foundation natin. Ibig sabihin, kahit saan na posting ka man magpunta, alam mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Kasi alam mo yung foundation na dapat na sinusunod sa trabaho ng isang gwardiya. So ayun guys, bali dito ko na tatapusin ang video natin na ito. At kung nakarating ka man sa punto ng video na ito at mahilig ka sa mga ganitong klase ng video, ilalagay ko sa description box sa baba yung mga topic na related sa pagiging isang security guard, kagaya ng paano ba magsulat sa logbook ang isang security guard, kung paano gumawa ng incident report. Lahat yun, ibibigay ko yun sa inyo dito sa description box ng video na ito. So ayun guys, maraming salamat. Huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share nyo na rin itong video na ito upang marami pa tayong matulungan ng mga baguhan sa industriya ng pagiging isang gwardiya. Maraming salamat!